Hello guys, welcome back to my channel. This is Nim TV again. So ngayon guys, meron na akong itatry na i-repair. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna may maikling intro. Ito nga pala yung yung tatry kong ayusin. Tawag dito ay massager. Ayan pang masahe ito infrared massager. So yan ang kanyang specs. Voltage to 20 to 40, 50-60 Hz and 28 watts. So ang issue daw nito ay hindi na guys nagpa-power on. Tsaka hindi na raw umiilaw. Saan yung ilaw nito? Wala mo nakita ditong parang ilaw niya o indicator na gumagana siya. Ito yung kanyang yung pangmasahe. Ito daw ay napapalit-palitan. Pwede dang kabitan daw to ng ibang pangmasahe, yung parang yung bilog. Ito kasi medyo parang may konting mga spike tulis-tulis. So check natin muna kung kung talagang di siya umandar. Pero gagamitan natin siya guys ng ating test light. Sandali kukunin ko lang yung test light ko. Ayan. Ginagamit ko ito guys pang test kung sakaling duda ako sa isang appliances. Baka may short. So saksak ko muna to guys. Ayan. Ito yung kanyang plug. Ito tingnan natin kung ano yung sinasabing hindi lang pa-power. Saksak natin dito. Switch on. So hindi siya milaw. Ibig sabihin na wala sang short. Tingnan natin yung kanyang mga switch. Yan. Ito nga pala yung kanyang off. Yung sa gitna. Dito yung pinaka low. Yun ang full. Low. Yan. Naka low siya ngayon. Off. Yung strong ba to? Strong. So wala guys talaga. Wala siyang reaction. Ang inisip ko saan sinasabing umiilaw, wala naman makitang parang bulb. Baka dito. Ito. Baka ito siguro umiilaw ito. So buksan natin para malaman natin kung ano yung pan. Teka, gamitan muna natin ng tester guys. Ito, punutin muna natin ito. Off natin yung ating test light. Okay. Tester natin. Talagang wala siyang kan. Lagyan natin sa continuity. Continuity or okay. Maring may fuse ito sa loob tapos nag-open. Malaman natin mapagbuksan. On natin. Teka lang. Wala. So wala siyang continuity. Okay. So buksan na lang natin para mas madali natin makita kung ano yung sira. Kabal ito. Ito yung kailangan matanggal natin. Ayun. Pinipihit lang pala siya. May thread pala siya. Okay. Oops. Daming kalas-kalas na wire. Ito tanggal. Naipit-ipit na pala kaya pala nagkaputol-putol. So lagay mo natin to rito. Ito rin tanggal. Dito siguro to. Ito na guys, yung tama hinala ko na dito ilaw kasi ito yung
wire niya. Yan, tanggal din dito. Okay, so dito pala yung ilaw niya. Okay, yung ating tester. Check natin muna guys yung kanyang plug, yung kanyang wire kung buo ba, baka hindi nakakarating dito. So dito tayo muna, lagyan natin sa continuity, kailangan may tunog siya. Yan. Okay, so buo yung isang line ng terminal, kabila ito naman buo naman, so wala tayong problema sa kanyang wire. So saan tayo mag-check niya? Parang dito sa switch, baka yung switch niya may ito switch. Oops, may natanggal. Saan to? Dito siguro to, pang-ipit. Magalaw yung motor. Teka lang, may nakikita ko isang wire sa loob. Yun, putol din. So guys, ito rin, hindi rin nakadugtong. Ito dito. Ito siguro yung papuntang motor. Putol din guys. So yan, kung titingnan nyo, ayan yung ano nyo, naiiwan yung pinaka lapit natin. Ayan, yan, parang dito siguro nakakonek ito, naputol din. Parang naputol to. Baka kasi tisat, kung titingnan nyo guys, masyadong, tika lang masyadong mahigpit yung tisado, masyadong wire, walang allowance. Yan, konting tamang-tama lang talaga siya. Kaya pag siyempre to messenger to, nagbabibrate ito, magalaw-galaw siguro to, nagbabibrate, ganon, nababatak to rito, kaya siguro natanggal sa dyan. Tapos ito rin sa may dito yan, dito yan magkasama yan, dito naman yan sa kabila, dyan siguro yung ilaw. Okay, so tisado. So idudugtong, kakabit lang natin to guys, to. Pero papalitan ko na siguro guys ng medyo mahaba-haba na wire. Kagaya nito guys, may allowance. So yan, para kahit na mag-vibrate man ito, alam ba, pag gumagalaw-galaw, hindi to nahihila. Masyadong maiksi yung wire na kinabit. Tapos dito check natin yung motor kung buo pa yung motor. Okay, so ganun pa rin, sa continuity pa rin natin lagay. Ito. Okay, tingnan natin kung may resistance na to. Ayan guys, may ayan, may resistance. Yan, may lumabas na reading. Malaking motor ito. So ang gagawin ko muna guys, papalitan muna natin to. Check muna natin yung fuse, yung kanyang switch, kung bakit wala, baka mamaya yung sa switch nya sira din. So tanggalin muna natin to. Dito siguro itong itong blue, tapos itong isang wire na to, dito yan, kasi dalawa nakita kong may wire na putol, dito tsaka dito. So magkasama yung isang red tsaka blue rito.
dito lang. Ayun. Ito guys, ito pala oh. May sunog na diode. Kaya pala may may sunog yung wire. Tingnan nyo. Nakaganyan siya kanina sa likod. Yan guys, may pumutok pala diode. Tingnan nyo. Teka lang, close up natin. Ayan oh. Ito. Check natin yung mga kasamang diode. Bali, parang bridge rectifier niyan eh. Para maging DC siya. Kasi DC motor ito. Okay, lagay natin muna sa ayan, naka-diode mode naman yan eh. Okay. Check muna natin ito isang diode kung buo pa. Meron. Kita ba? Ayan. Meron 0.561. Pag binaliktad dapat wala. Okay, good. Itong isa meron, pag binaliktad dapat wala. Okay, good. Ito meron din 0.562. pag binaliktad dapat wala. Okay, so good. Ito yung may putok. Check natin. Wala. Pag binaliktad dapat meron. Pero palagi ko wala yan kasi sira na talaga mukhang wala. Open na guys ito. Ayan o. Ayan o. Putol na talaga eh. Kung titingnan nyo guys. Tingnan. Close up natin ha. Ayan. Open na. Pero guys. Ito guys, papalitan natin ito. Papalitan ko. Ayan, may value naman pala siya. IN4007. Puro 4007 pala. So, pag napalitan ko na to, i-test natin. Papalitan muna natin itong maiksi na blue wire na to. Hanap ako ng pamalit. Okay guys, hanap ko na ako. Tapos, babalikan ko kaya. Nakita ko ng papalit natin na blue wire dito. Hahabaan lang natin siya para makalaro-laro siya, hindi siya mapuputol kahit mag-vibrate. So sukatan natin mga hanggang dito siguro. Yan, para may allowance. So habang prepare ko itong wire natin, pinapainit ko na rin ang aking soldering iron. So ito na ipapalit natin. Yan. Okay. Ito na lang yung ating papalit. Okay. Tapos, kukuha muna ako guys ng diode. Ito na lang. Buti marami pa akong diode. IN4007. Kita ba? IN400. Hindi siya ma-focus. Pero IN4007 so guys. Meron. Dapat pag binaliktad wala. Para good siya. Okay, good. Meron na tayong pamalit guys.
low. Ayun. Successful ang repair, pamasahe. Kaya lang medyo pag hindi ka sanay sa talas, bagay hindi naman sa matalas yan, kaya lang masyadong makilit eh. Dapat gamitin mo dito yung ibang mga ano niya. So, gumana na siya. Lagyan natin sa high, low, high. Yun, mas malakas. So, okay guys, successful yung aking repair. Pinalitan lang natin yung kanyang maikling wire na naputol siguro due to vibration. Tapos meron tayo na discover na diode na sunog na. So, yun lang pinalitan natin. Tapos ni-resolder natin yung mga natanggal na ibang mga wire, maliliit. So, gumana na siya. So, yun guys, na lagay ko na lahat ng mga tornilyo. Yan, buo na. Tapos sasaksak na natin ng rekta guys. Hindi na natin gamitan ng ating light tester kasi na-prove naman natin na hindi short. So tignan natin kung iilaw na ba siya kasi naikabit na natin yung loose wire kanina. Ayan. Wala pa rin, hindi umiilaw. Ayun guys, malabo lang. Ayan, nakita nyo guys yan. Ayan, ba't kaya malabo? May nakalagay guys kasi infrared messenger. Baka pag sa dilim lang siya, may ilaw talaga. Pangpatay ko yung ilaw. Tingnan natin kung iilaw lang siya. Para makontento lang tayo na talagang napagana natin yung mga bulb niya, yung mga LED light niya. Yun guys, may ilaw. Kita nyo. 1, 2, 3, 4. Saan na to guys lagay natin sa low. Ayun, tama, infrared nga siya guys yan. Pag sa madilim siya lumiliwanag yan. Kaya pala tinawag silang infrared messenger. Yan. Okay. So, yan lang guys. Kung nagustuhan nyo itong ginawa nating pagre-repair, paki-like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Need TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pa mga video.